control. Mayor, can you back up a bit? Give us an idea kung how it actually works. yeah, how it works and Yeah. who is involved. We of course we always hear na mga kontratista are diluting the projects because there's not much money left dahil merong mga kickback and all that. But how far down and how far up yung mga kickbacks? Ang And nabalitaan ko by what degree? Nabalitaan ko nga, Mayor, hindi ko na sasabihin kung kanino, ay 50 to 60% dun sa politiko, tapos 20% sa contractor. So practically, ghost na yung maiiwan. Matitira na lang ang mga 20%. Kaya nga mga kawayan yung nilalagay sa mga flood control eh. Kung nakita nyo yung mga nawasak na flood control, naasahan nila bakal, naging kawayan. So, bakal lang naman yun. Balita lang. Give us a snapshot, sir. Give us a snapshot from what you have observed. How does it look like? Who makes the money? Well, it starts with the selection of the district engineer or yung regional engineer ng DPWH, and who are actually selecting them. It's not the secretary of DPWH. These are the lawmakers. Kaya makikita mo kagad dyan, from the very start, may conspiracy na kagad dyan. So, here comes anong mga favorite na projects nila, especially yung mga nakalubog, flood control project, yung mga, dahil yung mga sheet piles, yung mga nilalagay sa ilalim, basta, o yung mga tatanggalin na mga silt, talagang nakalubog lahat yan. So, yan, pwede nilang paglaruan. Another is, let us say, ang depth sa technical report, ang depth dapat ng sheet piles is about 3 meters. Pwede nang gawin 6 meters yan. Kaya kita mo talaga, ang haba-haba niyan. So, ilan thousands and thousands of sheet piles. At bawat sheet piles talagang ang taas-taas ng cost niyan sa detailed unit price analysis. Same thing with asphalt overlay, yung mga road opening. Yun ang mga gustong-gusto nilang mga project kasi talagang pwede nilang itaas yung cost niyan sa detailed unit price analysis. Same thing with the cat's eye, yung mga safety barriers, yung mga solar lights. Yan, paborito nila yung solar lights na yan. So, kung titingnan mo, based dun sa nireport sa akin ng isang contractor at mga suppliers at sa mga resources na rin natin, these are organic personnel. Usually, ang kinukuha ng mga politiko, mga lawmakers, is around 35 to 40. Yan. Standard yan. Lalo-lalo na kung kanila yung pork barrel fund. Sir, 35 to 40%, you mean? Yes, 35 to 40. So sabihin na lang natin na average, 25 to 40. So average na lang is 30 ang kinuha. Kasama na dyan yung, kukunin pa dyan yung VAT at yung insurance. So VAT is 7%. Tapos yung bond or insurance bond, pa yan 1%. So 8% na yan, 38% na. Kukunin pa nung implementing agency around 12%, 10 to 12%. Usually yan, nagre-range siya ng 10 to 15% yung implementing agency. So that is the DPWH. So 12% na lang, average. So, nakita nyo na siguro, 38 plus 12, that's already 50. 50. 3%. 3% contingency fund. May contingency fund yan na 3% pa. Tapos may 2% pa yan na kalimutan ko na lang. So, around 55% na natanggal. So, ang naiwan na lang is 45%. Doon sa 45%, hindi pa factored in dyan yung profit ng contractor. Assuming na ang contractor may sense of nationalism or patriotism, kukuha lang siya ng 10%. Yung 10% na yan, hindi niya makukuha kagad, hindi niya ma-realize yung profit na yan. Because that will be the retention. So, ibig sabihin, kung kinuha niya pa, 45, kinuha niya yung 10% to 35% na lang naiwan for the project, actual cost na gagamitin niya. Actual fund pala for the project. Pero 10% nakukuha niya after 1 year. So, most probably, kukuha pa siya dun sa 35%. Assuming nakukuha pa siya ng 35%, ng 5% sa 35%, naiwan na lang 30%. So in short, yun na lang naiwan sa project, 30% out of the 100%.